10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallelujah, purihin mo ang Diyos na buhay. Sanctuary ng Panginoong Diyos today sa COG Imus. And welcome po sa ating lahat sa ating pananambahan. Isang pagsamba ang ating hatid sa Diyos na buhay. Sino po dito handa magpuri sa Panginoon? Pakitaas po yung kamay. Amen. Wala bang ilalakas yung amen natin dyan? Pakisabi nga po, amen. 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 Pwede bang iwagay yung mga kamay natin sa Panginoong Diyos? Come on. Hallelujah. And today, isang panibagong buwan ang hain sa atin ng Panginoong Diyos. Panibagong pagkakataon din para makilala natin kung ano ba ang gusto ng Diyos sa ating buhay. And today, lahat tayo thankful or meron tayong sense of gratitude doon sa bagay na ginawa niya sa atin for 2 months. And right now, nandito na tayo ngayon sa March, palapakan niyo ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sapagkat siya ay tapat sa ating buhay. Ano? And before we start our service, let's pray sa Panginoong Diyos na buhay. Yes, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, O God, na kaming lahat ay inalaw mo, Lord, na makapunta o makarating dito, Panginoon, sa iyong sanctuaryo. And allow your people, Panginoon, to be a worshipers, Panginoong Diyos, na hindi nahihiya, na itaas ang kamay, sumayaw, humiyaw sa iyong pangalan, Panginoon. Sapagkat ito ang pagkakataon namin, Panginoon, para ibalik namin ang kabutihan mo, Panginoong Diyos. Makabawi-bawi man lang kami, Panginoong Diyos, sa iyong pagpapala sa buhay ng binigay, Panginoon, sa amin, Panginoong Diyos. At Lord, ihanda niyo po kaming lahat sa aming pagsamba, sa aming pag-awit sa iyo, Panginoong Diyos, in spirit and in truth. Ikaw ang siyang manguna sa amin. Banal na Espiritu, we are inviting you to be the center of this pananambahan. Salamat, Panginoon, for this privilege to serve you and to sing for you. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. And can you greet the person beside you? Pakisabi, kamusta? Ayan. Habang tayong lahat ay awit ng makalangit na awitin para sa Panginoong Diyos na buhay, enjoy the presence of the Lord and be reminded today that Jesus Christ sets us free and receive that freedom today. You have that privilege to be the worshiper, to worship His name in spirit and in truth. Hallelujah, God. Panginoong Diyos, eto kaming lahat, Panginoon, sumasamba sa iyong paanan. Hinuhubad namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong kasalanan, Panginoong Diyos, para sambahin ka. Hallelujah. Sabay-sabay rin mawis sa Diyos na buhay. Come on! Through you the blind will see, through you the mute will rise, through you the dead will rise, through you the hurt will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Sino ba yung handa magpuri sa Panginoon? Let's dance! Cause I am free to run. Can you do this? Come on! I am free. Hallelujah! To run. And I am free to dance. Hallelujah! Let's dance! I am free to dance. I am free to live for you. Hallelujah! I am free to live for you. Cause I am free. I am Means mo bang sabihin sa Panginoong Diyos, I am free to run to you, Jesus? Cause I am free to run. Come on, let's run! I am free to run. Hallelujah! I am free to dance. Come on, let's dance! I am free to Hallelujah! I am free to live for you. I am free to live Yes, for God! you. Cause I am free. I am free. Sabay-sabay mawin sa Diyos. Hallelujah! Freedom, life will Are you glad to ask Him on? Freedom, you will sing. Freedom, death will Enjoy the presence of the Lord today. Our hearts will We are free in His name. Freedom, darkness flees. Through you, my heart rings. I am free. Come on, let's dance. Yeah. Cause I am free. So come on, let's run. I am free to run. And I am free to dance. Come on, let's dance. I am free to We are free to live for
you. I am free to We live are free to for sing. you. I am free. I am free. Can you wave your hands right now? Sabay-sabay. Let's go. Put your hands up today. Ibigay mo yun sa Diyos na buhay. Declaring na ikaw ay pinalaya ng Panginoong Diyos. And you have the reason to celebrate His goodness. And as worshipers, hindi tayo magpapatalo sa kalaban para mapigilan natin pagsamba sa Kanyang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! And today, hindi lamang po kami ang mga worshipers ng Lord. Lahat tayo. Amen ba doon? Lahat po tayo magpupuri sa Panginoon. Amen ba doon? Amen. And today, may ituturo po kami sa inyong some steps para mas glorifying, mas engaging, mas vibing sa pangalan ng Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Amen. Gusto niyo po ba yun? Amen. Hallelujah. Pag sinabing, I am free to run, we're going to do like this. We're going to run. Come on, let's do this. Jump, jump, come on. Come on, let's run. Parang walang tumatakbo. Come on, dito sa kabila. Pwede ba pakinig tumatakbo towards sa Panginoong Diyos? Hallelujah. Sa kabila naman. Paano yung run? Ayan. Pag sinabing, I am free to dance, we will do this. Mas slower, mas maganda. Okay po ba yun? Patingin nga po ng free to dance. Come on. Sabay-sabay. And I am free to live for you is just like this. Ayan. And I am free. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Kaya today, sabay-sabay tayo mag-worship sa Panginoon in spirit and in truth. I am free to run. Come on, let's run. I am free. Come on, let's run. to run. And I am free to dance. Pakita nga po. I am free. We are free to live for His name. Put your hands up, come on. I am free to live for you. And we are free. Minsan po may itotodo pa yun sa Diyos eh. Once again, we are free to run to His name. Sabay-sabay. Hey! Cause I am free to run. Come on. Hey! Free to run. And I am free to dance. Let's dance. I am free. We are free to live for His name. Come on. I am free to live for you. Put your hands I up. am free to live for May itotodo pa yun sa Diyos. Ibigay mo yun sa Diyos. Come on. Once again, we do this for His name. Cause I am free to run. Come on, let's run to His I name. am free to run. And I am free to dance. Let's dance. I am free to live for you, Jesus. I am free to live for you. Cause we are free. For the last time we declare this to His name. We are free to dance. Come on, sabay-sabay. Cause I am free to run. Come on. I am free to run. And I am free to dance. Come on, let's I dance. am free. We are free to live for His name. Free to live for you. I am free to live for We are free. 'Cause I am free. I am free. Hallelujah. Isang malakas na palakpak at kapurihan sa Kanya nag-iisang pangalan. And this is the extra mile of doing worship towards to His name. No, ang pagiging malaya ay hindi nasusukot sa palakpak lamang. Pero yung puso mong ginagawa mo yung gusto ng Diyos. Na ikaw ay masaya at ini-enjoy ang kalayaan na galing sa Kanya. Live it. Act on it. And today, as a worshipers ng Panginoon, we are working in progress but not called to be stagnant. We will do something. And that something is worship. Pakitaas na po yung kamay ng mga worshipers ng Lord. Hallelujah. For those people who raise their hands, alam ng Diyos, kilala ka ng Diyos. And take this avenue na ang Panginoon na magpa-purify sa'yo. Lord, purify my heart. Purify my soul.
And it says in His Word, habang nakataas tayo ng kamay sa Panginoon, in Psalm 51, 10 to 12, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away, Lord, from your presence. Huwag niyo po kaming iwan, Panginoon. And take not your Holy Spirit from me. Banal na Espiritu, huwag ka mawala sa aming buhay. We declare, restore to me the joy of your salvation. Just like Psalm David, hindi lang siya humingi ng tawad sa Diyos. He's sick. He's sick for that joy of salvation. And uphold me with a willing spirit to serve you, a willing spirit to declare your name, a willing spirit to worship and magnify the true living God. Hallelujah, worshipers. Worship the Lord. Kausapin mo ang Diyos right now. Lord, refine my heart. Clean my heart, O God. Lord, tulungan niyo po ako. Purify my thoughts, Panginoong Diyos. Have your way in my life, O God. And today, Lord, we will sing not because of the worship song. We will sing because you died on the cross for every one of us here, Lord God. At nagamit niyo po, Panginoon, ang haing ito bilang pagsamba sa nag-iisang pangalan ng Diyos. Matagal man kami nagkamali, matagal ka naman namin, Panginoon, inabandona, Panginoong Diyos. Still, andyan ang iyong katapatan sa iyong mga anak. And today, Lord, allow them to experience that freedom. That faith, Lord God, na tumayo ulit, Panginoon, bumangon ulit, Panginoon Diyos. Usher your people to worship you in spirit and in truth. If the altar's where you lead us, take me there, take me there. What you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Can you worship? You take whatever you desire. I wanna be tried by fire. Yes, Lord. Yes, Lord God. You take whatever you desire. Lord, is my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Burn your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I'll be a living sacrifice for you. Or our refiner, The refiner.
I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, yes, Lord, only for you. In my head.
you are, Lord God. That's who you are in our lives, Lord God. You are our refiner. And you are the God that will do something in our lives, Lord God. And you are our mighty God. And that's who you are. Right now, Lord, isang banal na pagpupuri ang aming hain sa iyong pangalan, sa iyong kabanalan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. At nawa nalugod ka sa iyong mga anak, Panginoon. In this kind of worship, Lord God. Panginoon, hain namin, hindi lamang ay awitin, kundi buhay, Panginoong Diyos. Nais ka makasama hanggang dulo, Panginoon. Holy Spirit, thank you for your ambience, for your love, for that conviction, for that protection, for that leading. Sapat na po ito para sa amin, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila at banal hanggang huli. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Praise the Lord. Punong-puno po tayo. May mga nakatayo pa po sa likod. Sige po, hanap po tayo ng upuan. Hallelujah. What a worship. Sino pong na-bless sa worship po? Taas pong kamay, na-bless sa worship. Hallelujah. Alam niyo po, today, hindi lang po siya unang araw ng buwan. Pero ito po yung first Sunday din. Sumakto po, first Sunday of the month na ating pong commemorate or ating pong inaalala po ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. At ang yung pong pagkamatay ng Panginoon is pagbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So this morning, I'm encouraging everyone to pause for a while. Siguro kalimutan muna po natin yung mga inaalala natin. Siguro bago po kayo pumunta rito mga kapatid, marami po tayong worries, anxieties, pero this morning, allow God to move in your lives, in your midst. Na Panginoon, saliksigin mo yung puso ko right now. Kung meron pong hadlang o meron pong hindi nakakalugod sa harapan mo, Panginoon, patawarin mo, linisin mo ako. As the worship team, singing po, prepare na rin po natin yung bread and juice po natin. And sa pagkanta po natin sa Panginoon, Lord, ito yung puso ko. Ito yung puso ko. Linisin mo, Panginoon. At ayoko, Panginoon, may makakahadlang po sa paglapit ko sa isang umagang ito. Let's worship the Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all
the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Praise God. Sabi po ng salita ng Panginoon, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin inumin ng juice. Tayo po ay manalangin. Let's close our eyes. Lord, salamat Panginoon dahil 2,000 plus years ago, Panginoon, binigay niyo po ang buhay niyo para sa amin. Hindi po namin makakalimutan. That's why, Lord God, every first Sunday of the month, inaalala po namin ang kabutihan, ang pagmamahal mo po sa amin, Lord God. And this morning, God, salamat for your presence, salamat for your love, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Lord God. And Lord, salamat sa buhay na walang hanggan na binigay niyo po sa amin, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Yung deserve po ng Lord, yung malakas na palakpak para sa Lord. Hallelujah. Kamusta po kayo? This morning, meron pong balita sa Middle East. So, wag po natin kalimutan isama sa prayer po natin yung bombing sa Middle East. Sino po sa inyo may kamag-anak po sa Middle East? Yan, so marami po. So ipag-pray po natin, sama po natin sa prayer na Lord, protect po yung mga loved ones namin and yung mga bansa po na kasali po dito sa nangyayari po na bombahan. Yan. And can I invite po yung mga first-timers po natin na itaas lang po yung kamay niyo po. Sige po, sino po yung first-timers? 1, 2, 3, 4. Praise the Lord. 4. 5. Going once. Going twice. Joke lang po. 4. Ang dami. Pwede po ba kayong tumayo? Opo, pag-pray lang po namin kayo, wag po kayo matakot. Sige po, itaas po natin kanang kamay po sa kanila. Lord, salamat po Lord God sa buhay po Lord God ng mga
kapatid namin na nakasama namin this morning, Lord God. Lord, I know, meron kang plano sa kanila, kaya po sila nagawi po sa aming simbahan, and namin pong panalangin, maramdaman po nila ang pag-ibig ng simbahan, lalo na po ang pag-ibig na nagagaling sa iyo, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpan po natin ang Panginoon at ang mga bagong nakasama po natin this morning. And huwag po kayo agad aalis. Mamaya po ay kakausapin po kayo ng aming mga usher, aming gem. Mamaya po, bago po kayo umuwi. Ayan. Kamusta po agad? Ulit kayo lahat? Kamusta po? Okay lang. Parang hindi okay ah. Kamusta po kayo? Okay naman po, praise God. And alam niyo po, this morning, bago po ako mag-proceed sa preaching, naalala niyo po si Pastor Odi nag-announce po month ago. Ano po in-announce niya? Check ko nga kung may nakikinig dito sa ating senior pastor. Walang nakikinig? Yeah, ang galing nun ha. Sino yun? Seed of Blessings, di ba? Yung project po natin. And allow me to share some praise report po. Ano po bang nangyari after 1 month? So yan, Seed of Blessings project. Ito po yung nangyari after 1 month. Ano pong mga update? Praise God. Meron na pong 22 na nag-pledge po. And ang nakaka-amaze po dyan ay 231,000 po yung total pledges. Palakpan po natin ng Panginoon. Pag sinabing pledges, hindi pa po siya naibibigay. Amen po. Parang napangako mo sa Lord, ito ibibigay ko sa iyo pero hindi mo pa naibibigay, hindi mo pa nabubunot, no? Pero ito na po yung mga nabunot at nabigay na po sa ating finance team. 77,000 actual cash remitted already to finance team. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Praise God. And alam niyo po, bakit po natin ito sinasabi? Dahil marami po tayong project sa simbahan. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Gusto mo tanungin mo siya, gusto mo bang maging part nito? Yan. Merong isa parang umiiling. Biro lang po. Pero maganda po, someday, nangangarap po tayo, magkaroon po tayo ng lote. Gusto niyo po ba yon? Sariling lote, sariling building. Sige, palakpakan po natin ng Lord. And I believe, igagrant po ng Lord ito kapag tayo po ay nagtulong-tulong, nagsama-sama. And balikan po natin, ang ating pong resources ay hindi naman po sa atin, tama. Kay Lord po yan, ibabalik lang po natin sa Kanya. Praise God. Sino po sa inyo this morning, ganito po yung itsura nyo pagkagising? Sino po? Wala na. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabing ganyan yung mukha niya, no? Pero hindi po yan, just woke up. May ganun pa, no? Yan po ay isang, sa Pilipino po, sa Tagalog po ng, yan po yan, ang tawag po dyan, is taong grasa. Pero hindi naman po siya talaga grasa po yung nasa katawan niya, di ba? Ba't ganun yung mga Pilipino? Parang mahilig mag-compare. Kulay mo grasa, so grasa ka na, ganun. So, di ba taong grasa? And guess what, mga kapatid? Itong taong to, ay pwede pala maging ganito. O, di ba? Sa kaya na pagupit to. Hindi na po magbanggit po ng salon, baka ma-promote. Pero biro lang po. Pero ito po ay, ano pong ginawa? Siguro nag-haircut. Ano pa po? Sa mga lalaki, mahilig tayo, di ba, pagupit. Tanggalin yung balbas niya na doon pa rin, pero parang naging action star siya na gwapo, no, bagay. And syempre siguro naligo, nag-facial cream, nag-toothbrush, ganyan po. E tingnan mo ngayon katabi mo ulit, sabi mo sa kanya, may igagawa po, gaganda ka pa pala. No, maligo ka lang, di ba? Maligo ka lang. So parang merong nangyayari, di ba? Merong pang pag-asa pala, no? Kasi minsan po, punta tayong simbahan. Kapag nagpupunta po tayo ng church, are we excited? Hindi para iporma yung bago nating damit or sapatos, pero parang, Lord, i-date kita ngayon. Di ba? Lord, ikaw itong pupuntahan ko, so dapat medyo kaaya-aya naman po ako. Amen po ba? Praise God. And allow me to show another picture. Ito po naman ay nakikita po rin sa daan. Sino po sa inyo, pag nakakakita po ng ganito, is naiinis? Hindi po, I'm not pertaining to any politicians or politics po, no? Pero kapag nakakita tayo ng ganyan, bulldozer sa daan, parang binubulsa. Ba't ganun yung feeling natin? Parang hindi para sa bayan, gawa pa po yung daan, sinisira na ulit. Di ba po? Sa Aguinaldo Highway, sino po sa inyo nakakita? Bandang Bacoor, Imus, ganyan po. Parang may may schedule. Bungkalin natin to kasi kailangan natin ng budget. Sorry po. Pero ganun po nangyari, di ba? Nasabi po sa atin na may ganito pong corruption po sa ating bayan. And bakit po ba nila sinisira to? So, pag-usapan po natin yung tama naman. No? Parang sinisira po nila yung daan para po sila ay para tayo po ay magkaroon ng magandang daanan. Tama po. Sino po dito nagda-drive? Ramdam nyo po ito na kapag kayo dumaan sa lubak, parang, 5,000 to. Kasi suspension, di ba? Parang gulong ko, yung mags ko, lahat maapektuhan. So parang, alam nyo po yun. So nakakatuwa kung gagamitin po ito ng government para gumanda po yung daan natin. Amen. Meron pong pagbabago. Amen po ba? Are you with me po? Opo. Amen. And kaya po naman ganyan pinapakita ko po sa inyo, ito po related sa ating topic. Ito po ang aking title, which is Work in Progress. Sabihin po natin,
Work in progress. So yung katabi mo pala, meron bang pagbabago na mangyayari dyan? Tingnan mo ulit siya. Meron pa. Oo, may pag-asa pa, no? Hindi sa physical po, sa ating mong buhay bilang isang Kristiyano, tayo pala mga kapatid ay work in progress. So wag mo naman sabihin yung katabi, ano ka ba naman? 3 years ka na sa simbahan, ganyan ka pa rin. Diba, ganyan pa rin yung ugali mo. Alam niyo po mga kapatid, we are all work in progress. Kahit po ako, kahit si Pastor Odi, lahat po ng mga leaders natin, may tendency pa rin po tayo magkamali. Kasi po, nasa flesh po tayo. Sabihin po natin flesh. Kasi hawakan niyo po yung katabi niyo, pag yan, wala nang flesh, nakakatakot po. No? Mamaya, hindi na pa, nauna na pala, no? Biro lang po. Pero what I'm trying to say is, lahat po tayo is work in progress. Amen. Eh sa ating pong, pag binanggit po natin yung salitang work in progress, hindi po mawawala yung salitang change. Amen po? Sabi nung per service, sukli daw yung change. Hindi po. Ang sinasabi ko po dito is yung change from the Greek word alligay. Sabi po natin alligay. Alligay, parang alligay, no? Nagutom na ba kayo? Okay, meaning change, transformation, or alteration. So pag may pagbabago, katulad po nung kanina na taong grasa, naging gwapo, yung daan, umayos, kinonstruct po ng government, nagkakaroon po ng pagbabago. Amen. Sa buhay po ba natin gusto natin ng pagbabago? O gusto natin, okay na ako, di ba? Ano na ako marami na ako na-achieve, o ito na lang ako. Diba? Parang stagnant. Or yung word po na alteration, sino po dito nag-uukay-ukay? Uy, nakakatawa naman yung mga proud dito. So Englishin ko, thrift shop po. Yan, baka may makarelate. Thrift shop, yan, medyo galing akong thrift shop. So hindi sa ukay-ukay. Alam niyo po, pag bumili po tayo, ay, ang ganda ng design. Ang ganda ng, ano ba to? May brand pa, di ba? Marks and Spencer, or Jag. Ang problema mo, hindi kasya sa'yo, malaki. So, for example, medyo slim ka, tapos malaki. So, kailangan mo ipa-alter. Tama po ba? So, yung alteration is kailangan mo baguhin mo para magkasya po sa inyo. So, yun po yung isa sa meaning po ng change, kailangan po ng pagbabago. Amen? And speaking of pagbabago, isa lang po ba yung kausap ko? Yun, speaking of pagbabago, meron po tayong tinatawag ng dati nating buhay, ayan, which is our old life. Siguro, some of us, ito po, balikan po natin, pero hindi na po natin siya gagawin. Sino po sa inyo nalulung po sa alak? Yan, meron po ba? Parang binilisan yung kamay. Old life naman po itong pinag-uusapan natin. Sino po sa inyo talagang hindi mapigilan humitit ng sigarilyo? Dati, hindi po kahapon. Dati po. Dati. Then, Lord, salamat dahil nasa estado ka ngayon na binago ka na ng Panginoon. Amen. Sino po sa inyo, salamat Lord, ito pakiramdam mo right now. Salamat Lord dahil hindi na po ako naglalasing. Yan. Salamat Lord dahil hindi na po ako naninigarilyo. And ano po itong next na picture, hindi po kumain ng prutas, no? Ito po ay disobedience. Nag-symbol lang po siyang disobedience natin. Who among you, hindi ka na sumunod sa magulang mo, hindi ka sumunod sa Diyos, yan yung mga past life mo. And Lord, salamat, dahil binago mo ako, Panginoon, at na-encounter ko ang cross. Amen po ba? Itong cross na to, sabi ko nga po kayo na sa communion, Lord, salamat dahil dumating sa time na nakilala kita. Amen. Sino po sa inyo thankful na, Lord, salamat dahil pinakilala mo sa akin itong cross at nalaman ko kung anong ginawa mo para sa akin. Amen po ba? Hallelujah. And whenever we do our communion, hindi lang po siya isang parang programa or, per standing in communion, hindi po. Dito po natin parang nire-renew rin yung sarili natin sa Panginoon na, Lord, saliksikin mo nga yung heart ko right now kasi mamaya meron pong hindi tama sa puso ko. Na mahirap po sa atin mga kapatid, sorry to say this, baka simba po tayo ng simba, hindi na po talaga tayo sumasamba. Ano pong difference mga kapatid? Simba meaning you're going to church pero nag-worship ka ba talaga? Ang puso mo ba ay dalisay sa pagpupuri sa Panginoon? Amen po. Ba't tumahimik na po kayo? Di ba po? Parang napakaganda po na, Lord, gusto kong maging genuine. Di ba? Hindi yung parang, parang hindi totoong Kristiyano. As in, totoo talaga, Lord. With integrity na kahit nasa simbahan ako o nasa bahay ako, kasama ko yung family ko, yung asawa ko, kasama ko yung kahit sinong katrabaho ko, kaibigan ko, tropa ko, si Jesus Christ yung sinusunod ko. Hindi pwedeng, pag sa church, you're holy, pagdating mo sa ibang lugar, iba na po, ibang Brother Julius na, di ba? Iba na yung nakikita mo, hindi na ako yun, hindi na ikaw yung binago ng Panginoon. Hallelujah. And sabi po sa Isaiah 53 verse 5, But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities.
iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds, we are healed. Yun. Salamat, Lord, sa ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Lahat yan, kapalit, buhay ng Panginoon, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng Lord. And hindi lang po sa halo-halo na po yung naramdaman ng Panginoon. Sakit, di ba, inalipos na po, sinigawan, dinuraan, lahat po. So lahat ng aspects ng buhay niya talagang down. Pero sabi niya, alam niya kung ano yung purpose. And sabi niya, Lord, patawarin mo yung mga taong to kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. So dapat ganun po tayo mga kapatid. And napakagandang alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. And allow me to show this picture. Hindi po para gutumin kayo, no? So ito po ay, ano po yung nakikita niyo po? Chinek ko po, baka iba yung labas. So, ito po ay isang baboy, saka isa pong tupa. So, nakikita niyo po ba siya as lechong baboy and roasted lamb? Hindi pa naman po, no? Kasi maaga-aga pa. Mamaya pa pag lunch. And ano po, bakit ko po siya pinapakita, no? Ito pong baboy, meron siyang characteristic na kapag siya po ay nadumihan, lalo niya pa pong dudumihan yung sarili niya. Ako po ay, kami po yung lumaki sa Batangas. Meron po kaming, yung grandparents ko po is merong pig pen. Sa Tagalog po ay ulbo. Ulbo yung word sa Batangas. Di ko po alam sa inyo, sa north, south, or sampung banda, pero ulbo yung tawag doon sa pig pen. And yung pig pen na yun, nakakikita po ako ng mga baboy na, di ba po, sorry for the word, humiga po siya sa kanyang dumi, then mamaya, gugulong pa siya ulit doon. Ganun po ang baboy. So sabi mo sa katayo, dapat hindi ka maging baboy. Di ba po, parang, ang dumi mo na, gusto mo pang lalong dumumi. Sino pong ganun? Di ba sa worship team nga, sabi ko kanina, lalo na kung ikaw nandito sa harapan, puti yung damit mo, per service pa lang kumain ka, nalagyan ka ng toyo. Parang gusto mo na umuwi, no? Gusto ko nang paltan tong damit ko. Kasi po parang ayaw mo nang madumi, tama? So parang dapat hindi po tayo maging katulad ng baboy. Anong dapat maging tayo po? Katulad po ng isang tupa. Sabihin mo natin tupa. Alam niyo po ang tupa, a sheep may still get dirty. Dudumihan po, parang tayo Kristiyano, but it doesn't want to remain dirty. So ano ibig sabihin? Tayo po mga kapatid ay nakakaranas pa rin po ng nagkakasala pa rin tayo sa Panginoon, nadudumihan po tayo, pero wala na yung word na craving, uso yung salitang cravings, hindi ko alam kung bakit. Wala na tayong cravings sa kasalanan. Ay Lord, patawarin mo ako Lord, hindi na talaga ako to, sorry Lord. Parang alam mo yun, parang hantupan na, ayoko nang madumihan Lord hindi na ako to. So ganun po yung pagiging tupa. Bilang isang Kristiyano, tignan mo yung katabi mo, dapat isa ka palang tupa, hindi baboy. Diba? Pag isa kang tupa, nagkasala ka, pero babalik ka sa Panginoon, hihingi ka ng tawad, diyan po papasok ang word na sanctification. So, anong ibig sabihin ng sanctification, Brother Julius? Parang ang hirap minsan, may mga salita na nalalaman natin sa church na kailangan natin maunawaan talaga. Ano ba talaga yung meaning nito? Hindi lang natin binabanggit. So, ano yung sanctification? From the Greek word hagiasmos, sanctification, holiness, set apart for God. So meaning po, everyday pala ng buhay po natin, dapat po pala nagpapalinis tayo sa Panginoon. Yun po yung sanctification. So bakit everyday? Kasi hindi ka nga nasa flesh ka pa. Amen? So magkakasala ka pa rin talaga everyday. Wala po ditong, sino po dito, simulang tinanggap si Lord, wala na pong kasalanan. Pwede nyo pong, tayo kayo, tapos buhatin nyo na po yung bangko nyo. Libiro lang po. Wala pong ganun, di ba? Tama? Lahat po tayo nagkakasala. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo po yung asawa mo. Yan, tingnan mo nga, hindi ba nagkakasala yan? Sabi, kanina pa lang po, papunta, brother. Nag-away namin sa kotse. Libiro lang po. Pero ang point lang po is, everyday po tayo ay nagpapasanctify sa Panginoon. So pagising mo sa umaga, kapatid, dapat ikaw po ay nananalangin, Panginoon, ano po yung nagawa ko kahapon? Patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako. Amen po ba? Hindi yung parang normal na sa everyday gumising, ministry, yun ang danger mga kapatid. Lagi kang nasa simbahan, sumisimba ka pero hindi ka na sumasamba. Amen po ba? So dapat maging totoo tayo sa Panginoon na Lord, dapat crystal clear yung puso natin. Lord, wala po akong tinatago po sa inyo. Amen. And to tell a story po sa Bible, so, Brother Julius, sino ba sa Bible? Yung parang okay na dapat siya Kasi na siya, malalim na siya kay Lord, pero nagkasala pa rin siya. I'm talking about David. So, sino po sa inyo nakakilala po kay King David? Praise the Lord, dami po nagtaas ng kamay. Ano nga pong karakteristik? Basahin nga po natin nasa baba po ng pangalan ni King David. In 1, 2, 3. Hallelujah. So, yan po, no?
Bakit, Brother Julius, si King David, ang naging example mo? Di ba, king siya, a man after God's own heart. Alam niyo mga kapatid, may time na siya po ay nagkasala sa Panginoon. Bago po tayo mag-proceed, tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa tanghaling ito na binigay niyo po sa amin, Lord God. We want to worship you, praise you, God. We want to glorify your name. We want to hear your word. Lord God, na ito mong salitang ito ay tumimo sa aming mga puso. Pumasok po sa kalooban ng aming puso. Na sa gayon ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay. At Lord God, kami po ay lumago bilang isang Kristiyano at tagasunod mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Saan po natin siya makikita, mga kapatid? Si King David po ay makikita natin sa 2 Samuel. Yun po yung story na gusto ko pong i-share this morning. 11 to 12. So please bear with me. Babasa po tayo ng medyo 1,000. Joke lang po. Marami-raming verses para po maunawaan natin yung context niya. Okay po ba yun? Amen? Okay. So 2 Samuel 11, 1 to 5. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Verse 2, one evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a man bathing. The woman was very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite. Then David sent messengers to her, to get her. She came to him and slept with her. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Then she went back home. The woman conceived and sent word to David, saying, I am pregnant. Pambihira po, no? Ano po nangyari? Sabi po natin kanina, ang ganda ng karakteristik, a man after God's own heart. Pero ano po nangyari? Sumablay. Paano po sumablay si David? Ito po nangyari. David stays in Jerusalem while his army is at war. So meaning, mayroong po nangyayaring war, hindi po siya sumama, nagstay po siya sa palace sa Jerusalem. So sino pong ganun sa simbahan natin? Parang, sige, maghayo kayo sa labas, pero ikaw nandito ka lang sa simbahan, di ba? Parang dapat po sama-sama, di ba po? Tama po ba? Sama-sama po, hindi parang nauna lang po yung mga worker, ganyan, tapos yung ibang leaders, tayo po, dito lang kami sa simbahan, hindi po ganun. And one evening, ito na po medyo nag-start na po, no? Ang kanyang kalbaryo. One evening, he sees Bathsheba bathing and desires her. Alam niyo po, nabanggit po kanina, si David po ay lumalakad po sa kanyang palace. Eh nakita niya po sa terrace, may naliligo. And wow, ang ganda ng babae. Again, ang king po ito, worshiper. Ang ganda ng babae. And nag-desire po siya na kunin, sino ba yung babaeng yan? Nagulat po ba kayo sa nangyari? Ako po ay na-surprise. Parang nung binabasa ko po ulit to, kahit na ilang beses ko rin po siyang nabasa, possible pala. Di ba na parang nag-worship ka kay Lord, ang lalim mo sa Panginoon, nagsaserve ka na every Sunday, pumupunta ka sa simbahan, and yet, one day, pwede ka pong mag-fall into a serious sin. Possible po? Amen po ba? Yan, amen. And ano pa pong nangyari mga kapatid? Siya po ay nag-commit ng adultery. So kasi po, may asawa po si Bathsheba po, si Uriah, nakasunod po kayo. So meron po siyang asawa. So adultery po yung nangyari po, na ginawa po ni David. And pangalawa, wow, grabe, pambihira, nabuntis niya po yung babae. Sinilip niya lang po sa bintana, tapos nagsama po sila, and then nangyari po, nabuntis po yung babae. So parang pabigat po ng pabigat yung nangyayari, parang Lord, sana hindi mangyari sa akin na hindi lang po itong kasalanan na to, na parang ang lalim ko na sa Panginoon, ang lalim ko na sa iyo, Lord, and yet, magkakasala po ako ng ganito. So mamaya po, we will discuss ano po bang nangyari o paano po natin may iwasan tong gantong bagay po sa buhay natin. Amen. Are you still with me po? Amen. Nandiyan po ba kayo? Praise the Lord. And David tries to cover it up by calling her husband Uriah home from battle. Dito po tayo magaling. Tama po? Ang mga Pilipino, mga Kristiyano. Sana po hindi, na pag meron tayong nagawang mali, ang talino natin gumawa ng lusot. Di ba? Paano ko ba i-cover up to? Kasi ginawa ko tong kasalanan. So doon pa lang po, mga kapatid, nakikita niyo po, mali na po ang heart ni David.
Tama po? Nagkasala na po siya and yet naghahanap siya ng paraan para ma-cover up yung kasalanan. Sana po hindi po tayo ganito mga kapatid. And ang naisip niya pong dahilan to cover up is tawagin po si Uriah pabalik dito from battle. So yun po yung naisip niya pong paraan. And ano pong pinakapunto po doon sa nangyaring yun? Again po, ito po lang, meron pa pong kasunod. No? When Uriah refuses to go home, diba, sinabi niya po, umuwi ka dito, Uriah, David arranges for him to be placed in front of lines, leading to his death. Grabe po ang ginawa ni David. Ayaw mo umuwi? Sige. Ikaw ang ilalagay ko sa unahan ng army. Alam niyo naman po, kapag ikaw ang nasa unahan ng army, ikaw po ang unang, mabubuhay? Hindi po. Ikaw ang unang mamatay kasi nasa frontliners ka po eh. Ganun po yung ginawa ni David, no? Parang matalinong paraan, pero mali. Mali po eh, kasi gusto niya pong pagtakpan, di ba? Gusto niya pong mamatayin na yung para wala nang asawa. Wala nang asawa to si pag namatay. Nakakalungkot lang po na doon na po siya napupunta sa ganung sitwasyon na gumagawa siya ng solusyon para ma-cover up yung kasalanan niya po. Nakasunod po kayo? Amen. Para mamatay na po si Uriah. So, and David then takes Bathsheba as his wife. Nung namatay na po si Uriah sa battle, akin na to si Bathsheba. Solo ko na siya. Which is, maling-mali po sa paningin ng Panginoon. Nung babalikan ko po, sabi, worshiper, and then a man after God's own heart, and yet, na-fall into sin. Sabi ko, Lord, mabigat po ito. Sana po ito po hindi po mangyari sa amin. Amen. Amen po ba? Na parang kala natin, okay na tayo for a while, na I'm serving the Lord, pero may isang temptation na inano sa atin ng kaaway, bumigay na po tayo. Ang tanong, bakit po naging ganun na vulnerable or parang si David, parang weak siya that time? Ito po ang isang punto, mga kapatid, na gusto ko pong i-share. Idleness opens the door to temptation. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging idle. Ibig sabihin, muna ako, hindi mo na ako magsisimba. Nagsimba naman ako last week eh. Pwede ba yun kay Lord? Hindi ako nagsimba last week. O kaya, pahinga muna ako sa ministry kasi may school ako. Okay lang naman po kung talagang no? Pero kung nagiging reason mo siya, para pahinga na ako kasi parang napagod ka na sa pagsaserve. And yet, naging idle ka na sa bahay, mag-isa ka na lang, nag-isolate ka na, dyan na po tayo, inaatake mo ng kaaway. And sabi nga dito, doon na nag-open yung door ng temptation. Amen po ba? Napapansin niyo po bang atake ng kaaway? Hindi naman po pagkasama niyo po ang inyong mga churchmates at ang ating mga kapatiran, di ba? Saan po umaatake ang kaaway? Saan po? Sa mall? Hindi po. Sa bahay po. Tama po ba? Pag mag-isa na lang po tayo, kasi po idle po tayo. So dapat po, pinupunan po natin ating mga oras, ang ating mga panahon to serve the Lord, di ba? Para alagaan yung family natin, to lead our family, kasi ang ating pong family is first ministry. Tama po ba? So wag po natin hayaan na mag-idle po tayo na pahinga muna ako, hindi mo na magsisimba. Nagkasala ako kay Lord, Brother Julius. Hindi mo na ako aaten ng 1 month kasi nagigilty ako eh. Hindi po yun ang solusyon, kapatid. Mas lalo mong kailangan ng Panginoon pag ikaw ay nagkakasala. Amen po. Diyan po ba kayo? Hindi ko po kayo pinapagalitan ha. Diyan po, you're with me. Praise the Lord. And another point is when you are not where God wants you, nabanggit ko na po kanina, you become vulnerable. Ibig sabihin, pag pinipilit mo kapatid, yung sarili mo sa hindi naman gusto ng Panginoon na place para sa'yo, diyan ka nagiging weak sa kaaway. Balikan natin si David. Nagmuni-muni mga kapatid. Nagmuni-muni po sa terrace, sa balcony. Hindi sumama sa war na dapat doon siya kasama. Ang nangyari, ayan ang temptation, may naliligo. Ang hina eh. Ang hina ni David that time kasi unang-una, hindi naman talaga yun yung gusto ni Lord para sa kanya. Right now, kapatid, kung ikaw ay nasa situation, ngayon, right now, no? Panahon na to, na pinipilit mo yung sarili mo na hindi naman talaga yung gusto ng Lord para sa'yo, you are welcoming yung kaaway para madali kanyang gapiin o kaya talunin. Nakasunod po tayo. Amen. So dapat dun po tayo sa gusto ng Panginoon na lugar para sa atin. Amen po. Kasi minsan may mga time na nasa banggit ko kanina, parang favorite ko itong banggitin yung sa work, for example. Ang sabi ng may dalawa kang work na pinagpipilian. Sino po dito young adults? Yan, may mga trabaho o gusto ng kita pero walang trabaho. Sino po yung mga young adults na gano'n? So di ba parang, what I'm trying to say mga kapatid, mayroon dalawang, ito kwento lang po ito, may dalawa pong, naghahanap pa ng trabaho, you're praying for work. May dalawang trabaho na dumating sa'yo. Yung isa, ang laki ng sahod. Magkano po yung malaking sahod para sa inyo mga kapatid?
500 pesos. Joke lang. Malaki basta malaki. Anong nangyari? Pero walang Saturday and Sunday. Yun lang, sabi ng brother. Yun lang, di ba? Pero may isang sahod doon, mas maliit, pero bakanting weekdays. Weekend, ibig sabihin, pwede ka makapagpunta ng simbahan, makapag-ministry. Ang tanong, anong pipiliin mo? Isa, ginagamit mo pa yung, wow, malaki na magiging tithes and offering ko kay Lord. Pero hindi ka na nakikita dito sa simbahan, di ba? Hindi ka na nakapag-serve. Don't get me wrong, di ba po, hindi po mali yung pagbibigay ng tithes and offering kung talagang wala po kayong time. Pero, minsan, dumarating po tayo sa situation na dapat pagpipili po tayo ng isang place na doon tayo pupunta, yung po ang kalooban ng Lord sa atin. Kasi pag hindi po, mga kapatid, pinili po natin, gusto lang po natin, it will lead to destruction. Ang dami na po nating nakita in testimony po, na kapag pinili mo itong daan na to, pupunta ka po saan? Kapahamakan. Pero pag pinili mo yung Lord, hindi po itong matter of salary, I believe. Pero kung pinili mo to at may mas marami ka ring time kay Lord, doon ka niya i-bless, doon ka niya ipopromote. Amen po ba? Hallelujah. Sige, palakpan po natin ng Panginoon. Hallelujah. And tandaan mo palagi, isabihin mo ulit sa katabi mo, dapat doon ka sa gusto ng Panginoon para sa'yo. Huwag yung sa gusto mo ha. Huwag sa gusto mo. Yan. And a passive life, ibig sabihin, wala kang ginagawa, kakabaliktaran po yung active, no? For the Lord, becomes a playground for temptation. Yung temptation, maglalaro na po yan sa inyo. Kapag talagang wala ka nang ginagawa for the Lord, umatras ka muna sa ministry. Akala mo, yung pag-atras mo sa ministry is makakapahinga ka, mas makakausap mo kay Lord, baliktad ang nangyari. Parang nung umalis ka sa pag-ministry, ang nangyari, yun na, nagkaroon ka ng problema, marami ng temptation nangyari sa buhay mo. Amen po ba? So dapat every Sunday, talagang nagpupunta po tayo sa church, hindi lang po tayo sumisimba, tayo po ay sumasamba po. Yun. And wag natin hayaan na tayo po ay mag-isolate, tayo po is parang, nasaktan ako, kaya alis muna ako. Hindi po masama mag-travel, hindi po masama pumunta ko saan man, pero pag yun yung nagiging solution mo, kaysa bumalik ka sa presensya ng Panginoon, lalo pong masisira yung situation mo. Lalo ka po magkakaroon ng problema. Amen po ba? Amen? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Praise the Lord. And what you tolerate privately will, eventually damage publicly. So wala pong lingid sa Panginoon. Sa kaalaman ng Panginoon. Amen po ba? So pwedeng si mentor mo, by the way, nabanggit ko yung mentor, meron po tayong, sino po dito meron ng C2S? Yeah, taas pong kamay na dyan. Mentee and mentor. Alam niyo po meron tayong C2S Grand Fellowship sa March 27, 5 to 8. Dalhin niyo po yung mga mentee niyo kahit di pa sila mentor. Lahat po is invited. Basta po ikaw ay mayroon kang mentor, mentee, punta po kayo lahat. We have something for you and syempre po magandang program for us and para encourage po yung bawat isa. Amen. Minsan po, hindi alam ng mentor mo na meron ka palang pinagdadaanan o meron kang vices, meron kang bisyo, meron kang pinagdadaanan na, Lord, hindi ako makaalis dito. Pwedeng hindi yan alam ng mentor mo, pero sure ako dyan, alam ng Lord dyan. Alam nga ni Lord yung bilang ng buhok natin, di ba? Sabi niya sa word niya. So alam ng Lord kung ano yung pinagdadaanan mo right now. I'm not trying to pinpoint you na parang ang dumi mo kapatid, may kasalanan ka. Hindi po. Ang Lord pong kumakausap even po sa akin po, sa ating lahat. Na Lord, ang sinasabi ng Lord sa atin na anak, huwag ka magtago sa akin. Anak, mag-level up ka naman. Lagi ko sinasabi yung word na level up. Bilang isang Kristiyano, mag-level up ka kapatid. Hindi yung may tinatago ka pa sa Lord, tapos na yung era, no? Tapos na yung era na yun, ibigay mo na sa Panginoon, maging genuine na Christian ka na ngayon. Amen po ba? Na walang tinatago sa Lord. Hallelujah. Amen po ba? Yan. And ano po nangyari after niya pong nagkasala? Ito po yung sinasabi ko kanina. Ano kaya magiging solusyon kung ikaw ay nasadlak sa isang kasalanan? Anong gagawin mo para makabalik sa Panginoon? Praise the Lord. 2 Samuel 12:1-7. Ang sabi po dito, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were 2 men in a certain town, one rich and the other poor. Next is, the rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb. Ibig sabihin ng ewe po is a female lamb po. Yan. He had bought. He raised it. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one
of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler. Sumunod po, who had come to him, instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. He must pay for that lamb 4 times over because he did a such thing and had no pity. Then Nathan said to David, ano po sabi ni Nathan kay David? You are the man, ikaw yun. This is what the Lord, the God of Israel says, I anointed you king over Israel and I delivered you from the hand of Saul. Ano pong nakita natin sa story po mga kapatid? So si Nathan po, pinadala po siya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa buhay po natin, no, kapag tayo ay nasasadlak sa kasalanan, meron pong pinapadala ang Lord po sa atin. Sabi ko nga po kanina sa first service, huwag mo namang isipin na yung pinapadala ng Lord sa'yo is kinikriticize ka. Kapatid, mali itong ginawa mo. Bakit? Sino ka ba? Di ba? May ganun-ganun pa tayo. Lumala. Bakit? Sino ka? May karapatan ka ba magsabi sa akin na mali yung ginagawa ko? Naku, very un-Christian. Oy, preno muna. Hindi yan very un-Christian. So dapat po, pag mayroong pinadala ang Lord, like Nathan to David, makinig po tayo. Kung napansin niyo po, hindi naman nag-retaliate si David na parang, mamaya po makikita po natin kung ano nag-reaction ni David. Pero, it's a reminder sa atin na yung mentor po natin, yung pastors natin, even whoever speaking here in front, yan po ipinadala ng Lord para po i-remind tayo. Bakit? Kasi ayaw po ng Lord na magpatuloy tayo na mapahamak po tayo. Amen. So it's a good news po. Kung right now, you're in the middle of a sin or struggle and nakausap mong Panginoon regarding this. Ibig sabihin, mahal ka ng Lord, ayaw niya nang pahabain o magkaroon ng mas malalim na consequence yung ginagawa mo right now. Amen po ba? Nakuha niyo po mga kapatid? So ang Panginoon, para magulang po natin, pinapagalitan tayo, sinasabihan tayo, nire-remind tayo para maagapan yung ating sitwasyon. Amen. Hallelujah. So proceed po tayo. So nagkwento po si Nathan about parable about a rich man stealing a poor man's only lamb. Alam niyo mga kapatid, hindi alam ni David, no? Mga kapatid. Na siya na pala yung sinasabi ni Nathan. Di ba? Ikaw yun eh. Di ba? Isang mayaman na dapat ibigay mo na lang yung lamb na meron ka. Ibinigay mo pa yung nag-iisang lamb nung mahirap. So sabi, ikaw yun. Nangyari yun sa'yo kasi ikaw yung kumuha dun sa asawa ng kawal mo. Di ba? So yun yung sinasabi ni Nathan na ikaw yung may kasalanan nun. So ano naging response po ni ano? Di ba sabi ni David, nagalit po siya. Then sinabi nga ni Nathan sa kanya na ikaw yun, David. And then ano pong ginawa? Ito po pinakamaganda mga kapatid. Kapag tayo ba'y nagkakasala, anong ginagawa natin? Ang dumi-dumi ko, Lord. Hindi mo na ako atin ng 2 Sundays. Lalayo ako sa iyo, Lord. Kasi mali talaga ng ginawa ko. The moment that you commit sin to the Lord, humingi ka na ng tawad sa Panginoon. May sinabi ba dito na doon sa story ni David, may sinabi ba siya doon na namundok muna siya o ganyan? Sabi, he confesses his sin. So kapag nagkasala ka sa Panginoon, huwag mong patagalin, humingi ka ng tawad sa Panginoon, then magpapatuloy yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Amen. Kasi we are still in the flesh. Sabi nga po natin ulit, flesh. Di ba nasa flesh po tayo, and ang mangyayari po, hindi po talaga natin maiwasan, araw-araw po magkakasala pa rin tayo. Pero Lord, patawarin mo kung ano yung sanctification sa buhay po natin. And nakita niyo po, anong ginawa ni David? Wala pong orasyon. Di ba? Ano ba yung orasyon sa English? Oracle ba yan? So walang kakaibang ginawa si David. Ang ginawa niya na nagpakumbaba at nagpatawad, naghumingi ng tawad sa Panginoon na, Lord, ako to. So our prayer this morning, bago tayo mag-end mamaya po, Lord, salakstikin mo yung puso ko, wala na ako itatago sa iyo right now. Lalo na kung lang nagsaserve na ako sa iyo, mas lalo po, Panginoon. Lord, wala akong itatago sa iyo at anumang kasalanan nasa puso ko right now, tanggalin mo, Panginoon. Amen po ba? Amen? And kapag hingi ka ng tawad sa Panginoon, minsan kasi ito yung nagiging hadlang sa atin, ba't hindi tayo makamove forward, we cannot receive the blessing of the Lord. Di ba po, na parang hanggang ngayon feeling natin tama to. Di ba? Minsan po, sa buhay po natin mga kapatid, I don't know if you will agree with me, pero minsan po, kapag tayo nagkamali, feeling natin tama pa rin po yun. Hindi, tama to eh. Tama magmahal. Sino po dito mga youth po? Youth YA. Mahal ko siya, kuya eh. Mahal ko siya, kuya. Pero
wala ka pa sa tamang edad, kapatid, di ba? So alam mo, dapat makinig ka sa mga mentor mo, di ba? Na parang ayaw ka nila mapahamak. Katulad po no, pinadala ni God, si Nathan po kay David. And maganda po na kapag tayo po ay dumating sa punto na tayo po ay nasadlak po sa kasalanan like David did, babalikan ko lang po ito, na dapat po tayo ay humihingi po ng tawad sa Lord directly po. Amen po ba? Hallelujah. And after po magkasala ni David, humingi po siya ng tawad. Ano po ang nabuo niyang, ito po, kaya po nabuo yung Psalm 51. Ayan. Sorry po, I will read, kahit medyo mahaba po yung, yung verses, because gusto ko pong makita niyo po. So nakita niyo po, humingi ng tawad, nagkasala si David, mabigat na kasalanan, humingi siya ng tawad sa Panginoon, and nasulat niya po itong Psalm 51. Basahin ko po. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Next is, against you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Ito pong verse 10 to 12. Familiar po kayo sa kanta. Ito medyo challenging na naman sa akin ito. Kinanta ko kasi ito kanina umaga. Sino po sa inyo nakakalam ng kantang puto na? Create in, sabayin nyo nga po ko para mas marinig yung boses nyo. Create in me a clean heart. Yung echo. Oh God. Joke lang po. And renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take the Holy Spirit from me. Tama po. Thank you po. And restore unto me the joy of my salvation. And renew right spirit within me. Praise God po, no? Parang, nakakita niyo po sitwasyon ni David. Lord, nagkasala ako sa iyo. Pero alam ko, solusyon, humingi po ng tawad, hindi po lumayo. At Lord, bigyan mo ako ng bagong puso, malinis na puso. This morning, ito pong ating prayer, mga kapatid. Baka po, piling natin na sobrang banal natin, wala tayong kasalanan sa Panginoon, pero meron pa po pala tayong tinatago sa Lord. Ito po, ibigay natin sa Panginoon. Ihingi po natin ng tawad sa Lord, like David did. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. If you do not take pleasure in burnt offerings, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in the sacrifice of the righteous, in burnt offerings offered, then bulls will be offered on your altar. Grabe po ang naging heart po ni David po nung nagkasala siya, Lord. Nag-ano po siya ng offering, and at the same time, talaga pong, Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Kasi yung pusong meron ako before, hindi po nababagay at di po nakakalugod sa inyo. Basagin mo po yung puso ko. Sino po sa inyo desire ng broken heart, Lord? Hindi para masaktan, hindi po ganun. Para, Lord, sirain mo, basagin mo yung puso ko, bigyan mo ako ng bagong puso. Amen po. Hallelujah. And even God forgives him, huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, na hindi po tayo accepted sa consequences. Amen po ba? Kanina example ko lang po, di ba po meron po ngayong nagiging sugal po online, which is yung scatter, tama po ba? Online casino. Wala naman po sa inyo nagagano no, dito. Praise the Lord. And for example, nag-online casino ka, na na bankrupt ka, nagastos mo yung pera ng family mo or yung pera mo. God can forgive you. Pero yung consequence po, siyempre nandun pa rin po. Para matuto po tayo. Amen po ba? Pero again, katulad po na pag may nagsabi na sa inyo ng katulad ni Nathan, itigil mo na yan, kapatid, o wag mong gawin yan. May papadala ang Lord. Mahal ka ng Panginoon para hindi ka mas malaki yung damages or consequences sa buhay nyo. Amen po ba?
So kapag meron nag-remind sa inyo, mga elders or preachers, narinig nyo salita ng Panginoon, kapatid, kailangan natin sumunod para hindi tayo mapahamak. Amen po ba? Amen? And alam nyo po, naging consequence doon, the child born to Bathsheba dies, and also trouble arises in David's household afterwards. So may mga naging problem, meron tayong may magiging consequences po talaga sa buhay natin kapag tayo po ay nagkasala sa Panginoon. Amen po. Pero ang good news is tayo po ay kayang patawarin ng Panginoon. Gano'n man kabigat ang ating mga kasalanan. Alam nyo po, meron tayong mga kapatiran dito na galing po sa prison, BJMP. Hindi ko po alam kung narinig nyo po yung mga testimony nila. Sino mag-iisip na dating nakakulong o gumawa ng mga maling bad deeds or maling ginawa nila sa buhay nila, ngayon, sila pa yung talagang mas on fire sa pag-serve sa Lord. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Alam nyo po ba, hindi po mangyayari yon kung hindi po sila binago ng Panginoon at kung hindi po sila nag-confess sa kasalanan po nila. Amen? Nakatuwa lang po ang Lord, hindi po tumitingin sa background mo. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo kung meron ba yung background na hindi maganda. Kapatid, siguro alam ko yung background mo, pero yung background mo, ginano mo yung katabi mo, no? Yung background mo hindi mahalaga sa Panginoon. Ano mo yung nakalipas mo, ang mahalaga sa Lord, yung lakad mo ngayon hanggang sa mga susunod na araw. So, can you erase that? Alisin mo sa isip mo, kung ano ka dati, hindi mahalaga sa Panginoon, ang mahalaga sa Panginoon is yung buhay mo ngayon at sa mga susunod pang araw. Amen. At ilagay po natin yung buhay natin, saan po? Sa kagustuhan po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And to summary lang po yung mga points, no? Yung sin po, it will lead to destruction when hidden. So kapatid, tingnan mo yung katabi mo, huwag kang magtago ng kasalanan, kapatid. Yeah. Parang natahimik na bigla na. Confrontation, God corrects, He loves. So those He loves. So mahal tayo ng Panginoon. Kung sino yung mahal niya, di ba parang magulang po. Mahal niyo, sino po dito may anak na? Ako, magulang na din po ako. Magulang po, hindi magulang magulang. So, may anak ka, papagalitan mo yun minsan, no? Minsan, anak, mali yung ginawa mo kasi mahal mo siya, ayaw mo siya mapahamak. Tama po ba mga nanay? Tama po. Ganun po yun. And repentance brings forgiveness. So, papatawaran tayo ng Lord kapag humingi po tayo ng kapatawaran. Alam niyo po anong kailangan natin mga kapatid? Letter H. Ano yung H na yun? Humility. Lord, David, nagkasa, Lord, hindi na siya nagpaliwanag. Lord, kasi yung balcony kasi, ba't pagsilip mo doon, may banyo pala doon. Hindi naman siya nagdahilan, di ba? Lord, patawarin mo ako, mali ko po yun, Panginoon. So, huwag ka na magdahilan sa Panginoon. Kung nagkasala ka, huwag ka na tawag doon? Kung ano nang dahilan sinasabi mo sa Lord, rason, ang dami mong rason, maumingi ka ng tawad sa Panginoon. And consequences, ito po yung result ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Hindi po tayo makakaiwas dyan. Kaya ngayon pa lang, kapatid, if you're in the middle of struggle, sin right now, tapusin mo na yan. Ibigay natin sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities, ano po sabi niyan, have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you. So wag po natin hayaan na lumayo po ang Panginoon sa atin kasi we cannot please Him if we have sin in our heart. Tama po ba? Parang, Lord, ayoko pong lumayo ka sa akin. Bagamat ang Panginoon, lagi po sa ating faithful. Amen po ba? Tayo lang po ang hindi faithful sa Panginoon. Tama po ba yun? Sabi ko nga po kanina rin, lagi pong sinasabi na, ang Panginoon, ang kanyang itsura, no, kapag lumalayo ka sa Panginoon, is parang ganito. So, yung naka-embrace pa rin po siya, na kahit ilang taon ka bumalik ka na madungis, katulad nung kanina sa picture, ang dami mong kasalanan, ganun pa rin yung tingin sa'yo ng Panginoon. Yayakapin Kanya pa rin. Amen. Na kahit anong pinagdaanan mo, hindi magbabago yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Amen. Kahit sino ka pa, kahit ano yung background mo. Hindi ko po alam ang background nyo from here hanggang sa likod, pati nanonood po. Kung tingin mo, napakabigat nung pinagdadaanan mo, mas lalong kailangan ka ng Panginoon. Mas gusto ng Lord na mas lumapit ka sa Kanya. Yan po ang ng Lord Yan ang Kanyang, parang, tawag dito? Yan yung parang ng Lord. Diyan siya magaling. Parang perfect na ng Lord. Na kapag ikaw, feeling mo, wala ka ng pag-asa, you still have hope. Diba? Meron ka na pinapanalangin na ang tagal-tagal na, hanggang ngayon, wala pa din. The Lord is giving you hope right now.
Our goal today, mga kapatid, before we end, malapit na rin po ako mag-end. Hindi po tayo lalabas sa lugar na to na hindi po tayo nagpalinis sa Panginoon. Amen po. Kasi baka akala po natin, yung buhay natin is okay na, malinis na po tayo, pero meron pa palang nakatago na isang kasalanan. Meaning, baka mamaya, nako-cover up mo lang, like yung ginawa ni David. Pero right now, Lord, basagin mo yung puso namin. All out, yung puso namin, Lord, baguhin mo, Panginoon. Hallelujah. Yeah. And the Lord, today, the Lord wants to expose us from sin. I don't know with you, brothers and sisters, if you will hinder Him or you will allow Him to enter your hearts today. But ako po, Lord, my prayer, lahat po tayo, Lord, expose us. And Lord, I will not hinder your presence and power and Holy Spirit this morning. And I will allow, Lord, your power to move in our midst, Lord. Hallelujah. Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Sabihin lang sa Panginoon, kailangan natin sabihin sa Panginoon, ito yung kasalanan ko, Panginoon, patawarin mo ko, linisin mo ko, Lord God. Sanctify me, Lord, and purify me, Lord God. And to sum up po, mga kapatid, kahit pala binansagang kang a man after God's own heart, you are a pastor, you are a leader, or matagal ka na sa simbahan, you are an usher, you are a prayer warrior, we can still fall into a serious sin. Amen po ba? Kapag naging idol po tayo, kapag hindi po natin pinili yung kagustuhan ng Lord sa buhay natin. Amen. But God confronts, judges, and restores those who truly repent. Amen. And lastly po, ito po yung binigay ng sa akin ng Lord to close this message. Repent and I will forgive you. Rest in my presence. Bakit may rest? Meron pang pahinga, Brother Julius, kapag humingi ka ng tawad? Meron. Kasi po, kapag ikaw ay nasa kasalanan, pagod ka na, feeling mo ito yung solusyon, dito ka nararamdaman mo yung freedom, malaya ako dito, ito ako eh. Ito ako, so susundin ko tong sarili ko, pero did you know na pagod ka na pala, and kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, doon mo mararanasan po yung tunay na pahinga sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po tayong lahat, mga kapatid. And as we sing this song, Lord, I will put my trust in you, Panginoon. Wala pong ibang makapagpabago ng buhay ko. Wala pong ibang magpapatawad sa akin kundi kay Lord God. And right now, we pray, Lord God, that you will cleanse us, Panginoon. Hallelujah. Let's worship our God. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope.
Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, lead us, Lord God. Lead us in our prayer and worship, Lord God. We don't know what to do, Lord God, but we just want to feel your presence, Lord God. Move in our midst, Lord God. Move in our midst, Lord God. You are welcome here, Holy Spirit. Lead us. Lead us, Lord. Hallelujah. Yes. The Lord is impressing me right now. Kapatid, kung ikaw to, please close our eyes. Close natin lahat ng mata natin. Kapatid, kung ikaw to may pinagdadaan, I will not invite you in front, but just raise your hand and whisper to the Lord, Lord, forgive me. I want to end this right now. The sin that I am doing right now, I want to end in Jesus' name. Forgive me, Lord God. Deliver me, God, from these bandages, Lord God. From any vices. Ano man ito, alak, sigarilyo, and even yung mga ibang maling gawain, gambling. In Jesus' name. Again, kung ikaw itong nakakaranas nito, walang nakakakita sa'yo, raise your hand and whisper to our God, deliver me, Lord. Deliver me. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I will be free. I will be healed in Jesus' name. Walang mabigat na kasalanan na hindi mo kayang patawarin, Panginoon. Like David did, Lord God. We confess our sins. Forgive us, Lord God. Saliksikin mo yung puso namin. Buksan mo yung puso namin right now, Lord God. Pumasok ka sa puso namin, Lord God. And let your Holy Spirit, Lord God, Panginoon, move in our midst right now. Deliver us, Lord God. Hallelujah. Lord, dinisin mo kami, Panginoon. Bless us with your most precious blood, Lord God. And tanggalin mo lahat ng unrighteousness na meron kami. We rebuke anything, Lord God, the spirit of gambling, Lord God. The spirit of any vices, Lord God, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lahat ng kasalanan, Panginoon, winawak din namin in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maghari ka sa buhay namin, Lord God. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Hindi po yung gusto namin yung masunod, yung gusto niyo po para sa buhay namin, Lord God. And Lord God, heal your people, deliver your people, Lord God. Forgive your people, Lord God. And renew, Lord God, their strength, Panginoon. And Lord God, give them new heart, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat. Dahil kanina, Panginoon, pumasok kami sa simbahan. Marahil kami ay pagod na pagod. But right now, God, na-experience po namin agad ang kapahingahan na nagagaling sa iyo, Panginoon. Ang hope na meron pa pala akong pag-asa. Although I am work in progress, pero meron ka pa palang gagawin sa buhay ko. Hindi ka pa tapos, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. And Lord, as we raise our hands sa Panginoon, Lord, we surrender to you our lives, Panginoon. Hindi lang po buhay namin, pati buhay ng buong pamilya namin, Panginoon. We want to serve you, Panginoon. Yung buong kabahayan po namin, Panginoon God. Maging kamag-anak namin, Lord Jesus. And this morning, if you are sick, or if you have relatives or friends that who are sick, Lord, we pray for your healing power in the name of Jesus, God. Extend mo, Lord God, yung kagalingan, Lord God, sa mga taong may mga karamdaman, Panginoon, Lord God. And for those who are praying for a job, Panginoon, opportunity, I pray that you will bless them according to your will, Lord God, yung place na gusto mong mapuntahan nila, Panginoon, so that you will bless them, Panginoon, Lord, Panginoon. They will experience, Panginoon, your wisdom. They will experience, Panginoon, your guidance and your blessings, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, even sa aming mga tithes and offering, Lord God. Lord, habang hawak namin, Lord God, pagpalain mo ito, Panginoon. Gawin mo po ito, Lord God, na kalugod-lugod sa iyong harapan. Gamitin mo, Lord God, for the advancement of your kingdom, Lord God, Panginoon. Gamitin mo ng tama, Panginoon, sa gano'n mas marami pa kaming reach na mga tao na kailangan ng pag-iibig mo at kapatawaran mo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God. And this morning, wala po kami ibang gusto sabihin, God, that Holy, we honor you, Lord God. We glorify you, Panginoon. We praise your name, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin
pinapasalamatan, Lord God. And Lord, salamat, Lord God, sa buhay na binigay mo po sa amin, Lord God. Buhay ngayon ang nilinis mo, pinatawad mo, Lord God. And Lord, pinupuri ka namin, Lord God. We give you praise and honor, Panginoon. Ito po aming panalangin, Lord God. In Jesus' name we pray. Ang lahat may magsabi ng Amen. Hallelujah. God bless you all. God bless po everyone. And before we part ways po, we are inviting po ang lahat sa ating midweek service every Wednesday night, 7 p.m. Kung saan tayo po ay sama-samang manalangin at sumamba po sa Panginoon. And also, we are inviting po ang lahat ng may C2S mentor and mentee sa ating C2S Grand Fellowship this coming March 27. It's a Friday and 5 p.m. po to 8 p.m. dito po sa ating Church of God Sanctuary. And for more information, just reach out to Sister Sherlyn, Brother Mark, or Sister Ruby. Again, God bless po everyone. Ingat po ang lahat. One, two. I am free to die. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. We are free. 'Cause I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. And I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. We are free to dance, come on. Hey. 'Cause I am free to run. I am free to run. And I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you.